Itago niyo po ako sa pangalang Marites, 34 anyos. Tubong Batangas po ako at 7 taon na akong nasa Roma, Italy. Nandito ako bilang domestic worker para sa isang mayamang mag-asawang Italyano, sina Sir Matthew at Ma Elena. Araw-araw, pareho lang ang routine ko. Gigising ng alas 6, magluluto ng agahan, lilinisin ang bahay, at maglalaba. Tahimik lang ang buhay ko rito. Kung tutuusin, hindi naman ako malungkot. Pero hindi rin ako masaya. Ang totoo, matagal nang wala yung sigla sa puso ko. May asawa ko sa Pilipinas, si Nestor. Simula nang mag-abroad ako, parang unti-unti kaming nawala sa isa't isa. Nung una, araw-araw ang tawag. Ngayon, kung di pa ako mag-message, parang wala siyang pakialam. Minsan pa, naririnig kong may babae raw siya. Pero ano nga bang magagawa ko? Nandito ako para magpadala, hindi para magreklamo. Hanggang isang araw, dumating si Sir Matthew mag-isa. Umalis si Ma'am Elena papuntang Florence dahil may event. Si Sir Matthew, kahit seryoso, lagi siyang magala. Hindi siya suplado tulad ng karamihan sa amo rito. Minsan, nakikipagkwentuhan pa siya habang nag-aalmusal. Marites, sabi niya habang nagkakape. You've been working with us for years. You never take a break? Ngumiti ako. Maybe next year, sir. Ang sambit ko. Ngumiti siya, sabay sabing, You're a strong woman. Simple lang yun. Pero tumatak. Matagal na akong di tinawag na strong woman. Madalas kasi, puro trabaho lang ako. Walang nakakakita sa effort ko. Bilang babae, bilang tao. Simula noon, naging madalas na ang kwentuhan namin ni Sir Matthew. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang komportable akong kausap siya. Kapag umuwi siya galing sa trabaho, lagi nang hinahanap ang kape kong gawa. Sabi niya, iba raw ang timpla ko. Isang gabi, nalatnan ko siyang nasa sala. Nag-iisa, tahimik. Nilapitan ko para magpaalam. Sir, I'll go to my room now. He looked up and said, Wait, can I ask something? Ang sagot niya. Yes, sir. Are you happy here? Ang tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Tumingin ako sa kanya. Seryoso. Parang interesado talaga sa sagot ko. I'm fine, sir. Work is work. Sagot ko sa kanya. No. I mean, you. Are you happy? Ngumiti ako ng pilit. Happiness is a luxury, sir. He nodded slowly. Then, maybe, you deserve a little of it. Tahimik akong umalis pagkatapos. Pero, sa loob-loob ko, ramdam ko na parang may binuksan siyang pinto na matagal ko nang isinasara. Simula ng gabing yon, iba na ang tinginan namin ni Sir Matthew. Hindi malaswa, pero may kakaibang kuryente sa bawat pagkakamanggit namin ng mga pangalan. Kapag tinatawag niya ako, laging may ngiti.
Kapag nagkakasalubong kami sa hallway, may mahinang good morning na may tingin na matagal bago mawala. Isang Sabado, nagpaalam siyang manatili lang daw siya sa bahay. Magpapahinga raw. Ako naman, abala sa paglilinis sa sala. Pero naramdaman kong nakatingin siya. Marites, can I help you? Wika niya. Ay, no sir, thank you. Sagot ko naman. Still, it's boring to just watch you. Sabi niya sabay tawa. Napangiti rin ako. Unang beses kong nakita siyang ganon. Magaan, masaya, parang hindi amo. Pagkatapos kong maglinis, inaya niya akong magmerienda sa terrace. Doon, sa gitna ng tanawin ng Roma, nagkwentuhan kami. Tungkol sa pamilya, sa mga pangarap, sa buhay. I envy Filipinos, sabi niya. You love deeply, even if life is hard. Ngumiti ako. Maybe, because love is the only thing we can afford, sir. Napatingin siya sa akin ng matagal. Don't call me sir. Just call me Matthew. Doon nagsimulang lahat. Isang simpleng tawag sa pangalan na unti-unting nagpalapit sa dalawang taong parehong uhaw, sa lambing, sa pag-unawa, sa pagmamahal. At kahit alam kong mali, hindi ko mapigilang maramdaman na sa bawat araw na lumilipas, may parte na sa puso kong bumabalik sa pagkababae. Simula nung araw na tinawag ko siyang Matthew, parang nagbago ang ihip ng hangin sa bahay. Hindi na kami basta amo at kasambahay. Para bang may hindi maipaliwanag na koneksyon. Tahimik pa rin siya. Pero bawat ngiti, bawat tingin, may laman. Isang umaga, abala ko sa kusina. Pumasok siya, bagong ligo. Suot lang ang simpleng polo at pantalon. Mabango, malinis. Good morning, Marites, bati niya. Good morning, Mateo, sagot ko naman. Sabay alis ng tingin kasi parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Habang nag-aalmusal siya, tinanong niya ako, do you miss home? Ang tanong niya. Every day, sagot ko naman. He looked at me and said softly, you're brave, but you shouldn't always be alone. May kung anong lamig na dumaloy sa likod ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may halong kilig at kaba. Kinagabihan, habang nagayos ako ng magamit sa sala, lumapit siya. May dala siyang bote ng wine. Let's have a drink, sabi niya. Just a little, for company. Ayoko sana kasi bawal, pero mabait siya. At naisip kong baka walang masama kung sandali lang naman. Umupo kami sa terrace. May ilaw ng lungsod ng Roma sa malayo. Malamig ang hangin. Tahimik pero komportable. Matthew, why are you so kind to me? Sabi ko. He smiled, sabay tingin sa akin. Because you're kind and real. You don't pretend. Tahimik. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa sandaling yun, walang salitang lumabas. Pero naramdaman ko na pareho kaming naglalaban. Ang puso gustong lumapit. Pero ang isip nagsasabing maling-malito. Kinuha niya ang baso ko.
Tinulungan niya akong itaas. To friendship, sabi niya. To friendship, sagot ko. Pero sa loob ko, alam kong hindi lang friendship ang unti-unting nabubuo. Pagkatapos naming mag-inuman, inalalayan niya akong pumasok. Are you okay? Tanong niya habang hawak ang braso ko. Yes, sagot ko. Pero hindi ko na kayang tumingin sa kanya. Doon ko lang naramdaman. Init ng kamay niya at ang tibok ng puso ko na parang kumakawala. Good night, Marites, sabi niya. Good night, Matthew. Sagot ko halos pabulong din. Nang pumasok ako sa kwarto, hindi ko alam kung natakot ako o natutuwa. Dahil sa unang pagkakataon, may isang taong tapat na nakatingin sa akin. Hindi bilang katulong, kundi bilang babae. Pero sa isip ko, paulit-ulit lang ang tanong. Hanggang saan ko kayang itago ang lihim na ito? At hanggang kailan ko kayang itanggi na may mali? Pero masarap sa pakiramdam. Pagkatapos ng gabing yun, parang may pader na nabasag sa pagitan namin ni Matthew. Wala naman kaming ginawang masama. Pero bawat araw, ramdam kong lumalalim ang connection namin. Hindi na niya ako basta tinatawag lang para mag-utos. Lagi siyang nakikipagkwentuhan. Nagtatanong tungkol sa pamilya ko. Sa mga anak ko, sa buhay ko noon sa Pilipinas. At sa bawat sagot ko, ramdam kong interesado siya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto niya akong makilala ng husto. Isang linggo ng umaga, nagpasya siyang hindi lalabas. Let's cook together today, sabi niya habang nakangiti. Cook? Together? Napatawa ako. Sa unang pagkakataon, nagturo ako ng adobo sa isang Italyano. Nakatayo kami sa kusina. Nagkatawanan habang malimaling ang bigkas niya ng suka at toyo. Parang sandali lang. Pero doon ko naramdaman kung gaano katagal kong hindi naranasang tumawa ng ganun. Yung walang bigat, walang takot, walang lungkot. Marites, sabi niya habang hinahalo ang ulam. You smile differently when you're happy. Napatingin ako sa kanya. What do you mean? Ang sagot ko. I mean, your eyes, they shine. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Tumawa na lang ako ng mahina at umiwas ng tingin. Pero sa loob-loob ko, alam kong may kakaiba ng namamagitan. Pagkatapos naming kumain, inaya niya akong lumabas sandali. Just walk with me, sabi niya. The weather nice. Naglakad kami sa malapit na park. May mga dumadaan. May mga naglalaro ng aso. At ang nakakatuwa sa lahat, may mga matatandang magkahawak kamay. Tahimik lang kami habang naglalakad. Tapos, bigla siyang nagsalita. Do you ever think about living this life? Ang sabi niya. Living? What do you mean? This job, this country, starting new somewhere else. Ngumiti ako. Sometimes, but I can't. My kids need me. Tumango siya. You always think
of other first because I have to. And who thinks of you? Napahinto ako. Hindi ko alam ang isasagot. Marites, sometimes I wish I met you earlier before anything got complicated. Sabi niya, mahina ang boses. Hindi ako kumibo. Pero sa loob-loob ko, parang may kung anong tumutusok sa dibdib ko. Isang emosyon na ayaw kong pangalanan, pero alam kong totoo. Umiibig ako. Pag-uwi namin sa bahay, tahimik na muli. Nagpaalam akong magpahinga na. Pero bago ako pumasok sa kwarto, tinawag niya ako. Marites, pagharap ko, naroon siya. Nakatayo sa may hagdan. Seryoso ang mga mata. Thank you for making me feel alive again. Hindi ko alam kung anong espiritu ang bumalot sa akin noong sandaling iyon. Pero ngumiti ako at mahina kong sagot. Thank you for making me remember who I am. Yan din ang sagot ko sa kanya. At doon sa gitna ng tahimik na bahay, nagtagpo ang dalawang kaluluwang parehong sabik, maramdaman ang pagmamahal na matagal nang nawala. Simula noon, mas naging malapit kami ni Matthew. Hindi namin pinag-uusapan, pero pareho naming alam na may kung anong kakaiba sa pagitan namin. Walang halik, walang hawa. Pero sapat na ang bawat sulyap para pasiklabin ang puso ko. Tuwing umuwi siya galing sa trabaho, palagi na siyang naghahanap ng lutong Pinoy. Sinigang, adobo, o kahit tinolang manok. Sabi niya, it tastes like home, even if I've never been there. At ako naman, palihim na natutuwa. Kasi, sa gitna ng banyagang bansa, ako ang nagiging comfort niya. Isang hapon, inutusan niya akong mag-ayos ng mga dokumento sa study room. Tahimik kaming pareho. Naka-headphone siya habang nagtatype sa laptop. Nang bigla siyang tumayo at lumapit, dala ang isang lumang litrato. This was me 10 years ago, sabi niya. Ngumiti ako. You look happier. Ang sabi ko. Tumango siya. Yes, I was. But life changes people. Sagot naman niya. Tumingin siya sa akin diretso. Parang may gustong sabihin. And you, Marites, do you think you've changed? Maybe, sagot ko. I learned to hide what I feel. Because I don't people will think I'm weak. He stepped closer. Dahan-dahan at mahina niyang sabi. Then, maybe, you don't have to hide when you read me. Para akong natigilan. Hindi ko alam kung anong sagot ang tama. Gusto kong sabihin, malito, pero ang puso ko, hindi nakikinig. Lumipas ang mga araw at hindi na namin kayang itago. Sa bawat umagang nagkakape kami, may ngiti at titig na parang sinasabi na intindihan kita. Kapag nagkakasabay kami sa hapag, may mga sandaling tahimik lang kami. Pero ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Isang gabi, habang inayos ko ang mesa, narinig ko siyang bumulong.
Marites, sometimes I wish time would stop when we're together. Napahinto ako. Sir, Matthew, sabat niya. Mahinahon, pero matatag. Matthew, ulit ko. Ngumiti siya. That sounds perfect. Tapos, saglit lang. Pero naramdaman kong parang dumaan na kuryente sa pagitan namin. Hindi kailangan ng salita. Sapat na ang isang tingin. Isang ngiti. Isang sandaling totoo. Kinagabihan, habang mag-isa ako sa kwarto, tahimik kong binuksan ang cellphone ko. Binasa ko ang mga lumang mensahe ng asawa ko. Puro utos, puro reklamo. Tapos, bigla kong naisip si Mati. Kung paano siya makinig. Kung paano niya iparamdam na mahalaga ako kahit hindi niya kailangang magsalita. At doon ko napagtanto na minsan, ang bawal na damdamin ay hindi palaging marumi. Minsan, ito'y sigaw ng pusong matagal nang hindi pinapakinggan. Ilang linggo ang lumipas at parang lalong lumalalim ang ugnayan namin ni Matthew. Gaya nga ng sinabi ko, hindi na ako basta kasambahay at hindi na rin siya basta amo lang. Parang araw-araw, unti-unti kaming hinihila ng tadhana papalapit sa isa't isa. Kahit alam naming mali. Tuwing nasa bahay siya, laging hinahanap niya ako. Marites, have you eaten? Marites, I bought this for you. Minsan, simpleng tinapay lang. Minsan naman, scarf o keychain. Maliit na bagay, pero bawat isa, may halong pag-aalaga at pansin na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang gabi, nakaupo ko sa sala habang nag-aayos ng mga labahin. Tahimik. Lumabas si Matthew sa study. Suot ang salamin. Hawak ang wine glass. Still working? Tanong niya. Umupo siya sa harap ko. Tahimik kaming dalawa. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng orasan sa dingding. Tumingin siya sa akin. Seryoso. At sabay-sabi ng mahina. You make this house feel alive, Marites. Hindi ko na alam kung anong isasagot. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nang tumayo siya para ibaba ang hawak niyang baso, nagtagpo ang mga mata namin. Isang maikling sandali, pero punong-puno ng damdamin. Lumapit siya ng kaunti. Magkalapit na ang mukha namin. Halos maramdaman ko na ang hininga niya. Pero bago pa mangyari ang kahit na ano, umatras na ako. Hindi pwede, bulong ko. May asawa ko at may asawa ka rin. Tahimik siya. Kahit alam kong hindi niya naintindihan ang sinabi kong iyon. Pero ang mga mata niya punong-puno ng lungkot. I know what you're saying. Nagulat ako. But tell me, do you still feel love there? Hindi ako nakasagot. Tumingin lang ako sa sahig habang pinipigilan ang luha. Kinabukasan, mas maingat na ako. Iwas tingin, iwas kwentuhan. Iwas sa kahit anong sitwasyon na baka magdala ng tukso. Pero habang iniiwasan ko siya, mas lalo ko siyang namimiss. Mas lalo kong hinahanap
yung simpleng tawag niya sa pangalan ko. Hanggang isang gabi. Nalatnan kong nakaupo siya sa terrace. Tahimik. Nakatingin sa malayo. Matthew, tawag ko. Tumingin siya. Ngumiti ng mahina. I'm sorry if I made things complicated, sabi niya. Umiling ako. We both did. Lumapit ako at ilang sandali lang. Magkatabi na kaming nakaupo. Walang salita. Pero sa gitna ng katahimikan, sabay naming naramdaman ang tibok ng pusong hindi na kayang itanggi ang totoo. Hindi namin kailangan ng halik o haplos. Ang simpleng sandaling iyon ay sapat para amining may pag-ibig ng namamagitan. Isang pag-ibig na hindi dapat pero totoo naman. Pagkatapos ng gabing yon sa terrace, halos di ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang mga mata ni Matthew. Ang paraan ng pagkakasabi niya ng sorry. At kung paanong sa simpleng tabi ko lang, nagiging kalmado siya. Alam kong mali. Pero minsan, ang puso talaga hindi marunong sumunod ng tama. Kinabukasan, maaga akong nagising. Habang nag-aalmusal si Matthew, abala ako sa kusina. Tahimik kami pareho. Pero ramdam ko ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Habang tahimik kaming pareho, biglang tumunog ang telepono. Matthew's face changed. Saglit siyang natahimik bago sinagot ang tawag na yun. Yes, Elena. You're coming back? Tomorrow? Parang tumigil ang oras. Pagkatapos ng tawag, tiningnan niya ako at mahina lang ang sabi. She's coming home. Kinabukasan, abala ako sa paglilinis. Lahat dapat maayos. Walang bahid ng kahit anong kakaiba. Pero, habang inayos ko ang mga bulaklak sa sala, ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi lang dahil sa kaba, kundi dahil alam kong tapos na ang mga sandaling tahimik naming dalawa lang. Dumating si Ma'am Elena ng tanghali. Eleganteng babae. Mabango, maganda, at matapang ang presensya. Ngumiti sa akin. Marites, I miss your cooking. Welcome back, ma'am. Sagot ko naman, pilit na nakangiti. Ngunit, habang abala siya sa pag-ayos ng magamit, napansin kong malayo ang tingin ni Matthew. Hindi na siya ganun kakomportable. At sa bawat pagkakataong nagtatagpo ang mga mata namin, pareho kaming agad umiwas. Ayaw naming makalata si Ma'am. Kinagabihan, habang nasa kusina ako, pumasok si Matthew ng tahimik. Marites, sabi niya, mahinang boses. Sir? Thank you for everything these past days. Ngumiti ako. It's my job. No, it's more than that, sabi niya. Sandali kaming nagkatigan. Gusto kong sabihin sa kanya na okay lang, na kaya kong itago ang lahat. Pero natakot ako. Natakot akong baka sa susunod naming pagtagpo ng tingin, hindi ko na kayaning pigilan. Good night, Matthew. Mahina kong sabi. Good night, Marites, sabi niya. At sa unang pagkakataon, ramdam kong may lungkot sa bawat salita. Kinabukasan, bumalik na sa normal ang lahat. Parang walang nangyari.
Si Matthew, tahimik. Si Elena, masigla. Ako, parang multo sa sarili kong mundo. Pero tuwing napapansin kong lihim siyang sumusulyap sa akin, nararamdaman kong buhay pa rin ang lihim naming koneksyon. At sa bawat gabing tahimik, tinatanong ko ang sarili ko, hanggang kailan ko kayang itago ang damdamin kong ito? Hanggang kailan ako magpapanggap na wala na? Gayong alam kong naroon pa rin siya sa bawat tibok ng puso ko. Lumipas ang ilang araw mula nang bumalik si Ma'am Elena. Tahimik pa rin si Matthew. Pero ramdam ko ang bigat ng mga mata niya sa tuwing nagtatagpo ang paningin namin. Minsan, habang nagtitimpla ako ng kape sa umaga, bigla siyang magsasalita ng mahina. "Good morning, Marites," sabi niya halos pabulong. "Good morning, sir," sagot ko, pilit na hindi tumingin. Pero bago pa ako makasagot ng iba, dumating si Ma'am Elena. Nakaayos, amoy mamahaling pabango. Agad niyang sinipat ang eksena. "So, you like her coffee this much now, Matthew? You used to hate this. Super strong, right?" sabi niya. "Maybe I've changed," sagot ni Matthew, pilit ang ngiti. Marites, can you bring me tea upstairs? I need to relax. It's been a long trip," sabi niya. "Yes, ma'am," sagot ko naman. Habang umaakyat ako, ramdam ko ang mga mata niya sa likod ko. Parang sinisilip kung may lihim akong dala. Kinagabihan, habang nag-ayos ako ng plato sa kusina, dumating si Matthew. Tahimik pero halatang mabigat ang loob. "Marites, I can't keep this inside anymore," bulong niya. "Sir, please," sagot ko naman. "I miss you. When she's here, I can't even breathe. Every time I see you, it hurts because I can't touch you." "Sir, stop it," mahina kong sabi. "You have a wife. Please, Sir Matthew, don't make this harder for both of us," ang sabi ko. "She's my wife. But you're the one who makes me feel alive," sabi naman niya. Napalunok ako. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatakbo palabas. Pero bago pa man ako makasagot, dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa halos magdikit na ang mga mukha namin. "Matthew," mahina kong sabi. Nanginginig ang boses. He closed his eyes, whispering, "Just one moment, please." Pero bago pa man mangyari ang hindi dapat, biglang bumukas ang pinto. "Matthew?" sigaw ni Elena. Pareho kaming napalingon. At sa mga mata ni Ma'am Elena, malinaw ang lahat. Hindi niya kailangang marinig ang kahit anong paliwanag. Dahil sa isang sulyap pa lang, alam na niya. Kinagabihan, habang nag-ayos ako ng kusina, narinig ko ang mahinang boses sa itaas. Si Elena at Matthew. "Tell me the truth, Matthew. Do you love her?" Umiiyak si Elena. Tahimik si Matthew, walang sagot. Pero sa katahimikang yun, alam ko na. Ang sagot ay oo. Kinabukasan,
Kakaibang tensyon ang bumalot sa bahay. Tahimik si Ma'am Elena. Pero ramdam ko ang lamig ng tingin niya sa tuwing nagkakasalubong kami. Hindi niya ako sinigawan. Hindi rin ako pinagalitan. Pero mas nakakatakot yung tahimik na pagtingin niya. Parang alam niyang may alam siya at hinihintay lang niya na umamin ako. Habang naglinis ako ng sala, bigla siyang nagsalita sa likod ko. Marites, sit down. We need to talk. Sabi niya, kalmado pero matalim. Napalingon ako. Hawak niya ang isang basong alak at sa mukha niya. Halatang pagod, hindi lang sa katawan, kundi sa isip niya. Yes, ma'am, mahina kong sagot. Umupo ko sa harap niya. Tahimik. Ilang segundo bago siya muling nagsalita. How long? Ang tanong niya. How long have you been seeing my husband behind my back? Napatigil ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. Gusto kong sabihin na wala, na mali ang iniisip niya. Pero sa loob ko, alam kong walang saysay ang pagsisinungaling. Ma'am, please, I never meant to. Never meant what? Fall for him? Sleep with him? Or destroy my marriage? Tumulo ang luha ko. Ma'am, I swear, it wasn't like that. He was kind to me. He listened when no one did. I was lonely. He was too. Tahimik siya. Pagkatapos, uminom siya ng alak at ngumiti. Pero, hindi yung ngiting-ngiti na masaya. Ngiting mapait. You think loneliness is an excuse to betray someone? I gave him everything, Marites. Everything. Ang wika ni Ma'am Elena. I know, Ma'am. And I'm sorry. I didn't mean to fall in love. Sagot ko naman. Bigla siyang natawa. Mahinang tawa na puno ng sakit. Love? You call this love? My dear, you're just a worker. He's a businessman. Do you really think he'll choose you? Hindi ko nasagot. Kahit gusto kong sumigaw, alam kong totoo ang mga salita niya. Pero, bago pa ako makalayo, biglang bumaba si Matthew. Elena, stop. His voice was fear, almost trembling. Don't talk to her like that. Nag-angat ng kilay si Elena. Oh, so you'll defend her now in front of me? Sambit ni Elena. Because she doesn't deserve your cruelty. If you want to blame someone, blame me. Oh, believe me, I do. But her hands aren't clean either. Tumingin siya sa akin. Diretso sa mata. Get out of my house tonight. Sabi niya pero matalim. Gusto kong magsalita. Pero si Matthew ang unang nag-react. Elena, she's not going anywhere. Ang sambit ni Matthew. Then maybe you should go with her. Sigaw ni Elena, sabay hagis ng baso sa sahig. Tumigil ang lahat. Tahimik. Walang kumikilos.
At sa gitna ng kaguluhan, nakita ko sa mga mata ni Matthew isang direksyon na hindi ko inaasahan. He turned to me and said softly, "Pack your things, Marites. I'll go with you." Hindi ko alam kung paano ako nakagalaw ng gabing iyon. Habang nag-iempake ako ng mga damit, nanginginig ang kamay ko. Ramdam ko pa rin sa tenga ko ang sigaw ni Ma'am Elena. Ang basag na baso. Ang mga salitang tumagos sa puso. At habang nasa labas ng bahay, nakatayo si Matthew. Hawak ang susi ng sasakyan. Tahimik pero desidido. "Are you sure about this?" Tanong ko sa kanya habang sinusuot ang aking jacket. "Yes," sagot niya. Hindi nagdalawang isip. "I can't stay there anymore. I can't keep pretending everything is fine." "But Matthew, she's your wife." He looked straight into my eyes. "She's my wife, yes, but you're the one I love." Parang tumigil ang mundo sa mga salitang iyon. Alam kong mali. Alam kong may masasaktan. Pero sa gabing yon, nanalo ang puso. Umalis kami ng bahay ng tahimik. Dala lang ang ilang bag at ang pangako na kakayanin namin kahit anong mangyari. Sumakay kami sa kotse. Sa salamin, kita ko ang mga ilaw ng mansyon habang unti-unti kaming lumalayo. Pero bawat metro, tinatanggal ni Matthew ang bigat ng nakaraan niya. Habang nagmamaneho siya, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. "From now on, you're not my mate. You're my world." Napaiyak ako. Hindi ko alam kung sa takot, sa saya o sa gift. Pero sa bawat patak ng luha, naramdaman kong totoo lahat. Hindi ito pangarap. Ito na ang simula ng isang bagong buhay. Kahit bawal, kahit puno ng panganib. Pagdating namin sa isang maliit na bayan sa labas ng Roma, tumigil kami sa isang lumang apartment na pag-aari ng kaibigan ni Matthew. Tahimik ang lugar. Malamig ang hangin. At sa unang pagkakataon, wala akong takot na marinig ang boses ko. "Matthew, what if she find us?" Sabi ko. "She won't. And even she does, I won't let her hurt you." "Pero, paano ang trabaho ko? The visa, the papers." He smiled. "Don't worry. I'll take care of everything. You'll be safe with me." At sa gabing yon, habang nakasilong kami sa maliit na kwarto, ramdam kong kahit sandali lang, may tahanan akong nahanap. Hindi dahil sa lugar, kundi dahil sa taong kasama ko. Kinabukasan, nagising ako sa amoy ng kape. Nasa kusina si Matthew. Nakasuot ng simpleng t-shirt. Nagluluto. "Good morning," sabi niya sabay ngiti. "Good morning too," sagot ko naman nakangiti rin. For a moment, it felt like we were normal. Walang kasalanan, walang lihim. Pero sa dulo ng isip ko, alam kong hindi ganoon kadali. Dahil sa Roma, walang lihim ang habang buhay na nagtatago. At sa bawat ginhawang nararamdaman ko, may aninong naghihintay sa likod ng araw. Ilang linggo na kaming
Magkasama ni Matthew sa maliit na apartment sa labas ng Roma. Tahimik, payapa. Pero sa bawat gabi, habang nakahiga ko, ramdam ko pa rin ang bigat ng lahat. Ang asawa niyang iniwan, ang pangarap kong nagulo, at ang katotohanang wala kaming patutunguhan. Kahit gaano pa kalalim ang aming naramdaman. Isang gabi, nagluto ako ng simpleng hapunan. Tahimik lang kami. Si Matthew, hawak ang cellphone. Tumitingin sa mga larawan ng anak nila ni Elena. At doon ko naramdaman, kailangan kong bumitaw. Matthew, we can't keep living like this. He looked at me, surprised. What do you mean? Your wife, your family, they need you. And tumigil ako. Pinilit kong pigilan ang luha. I came here to work, not to destroy lives. He shook his head. No, Marites. You're not destroying anything. You gave me peace when I had none. Maybe, sagot ko. But I also took away something that wasn't mine. Lumapit siya, hinawakan ng kamay ko. I can't lose you again, sabi niya. You already did, sabi ko, mahina pero malinaw. Because even if I stay, I'll always be your sin. Kinabukasan, maaga akong gumising. Habang natutulog pa siya, iniwan ko ang isang liham sa mesa. Matthew, thank you for letting me feel what it's like to be loved, even just for a while. But I have to go back to who I was before you met me. Maybe one day, when everything is right, we can meet again as two people who did the right thing. Bit-bit ang isang maleta at ang bigat ng puso. Umalis ako. Tinahak ko ang daan papunta sa istasyon. Habang ang lamig ng hangin ay parang yakap ng paalam. Pagdating ko sa agency, nag-apply ulit ako. This time, as a cleaner for another family in Florence. Tahimik lang ang trabaho. Walang luho, pero malinaw ang konsensya. Bago ako umalis ng Roma, dumaan ako sa paborito naming lugar ni Matthew. Doon ko isinulat sa maliit na papel ang mga salitang hindi ko nasabi. Sometimes, love means living, not holding on. Tinupi ko iyon at inilagay sa ilalim ng upuan na madalas naming pinupuntahan. At sa sandaling iyon, habang tanaw ko ang paglubog ng araw sa Roma, umiti ako. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil natutunan kong may mga pag-ibig na hindi kailangang maging atin para maging totoo. At dito na po nagwawakas ang aking kwento, punong-puno ng lungkot. Nagmahal ako sa maling tao at sa maling pagkakataon. Sana po ay may napulot kayong aral sa kwentong ito. Yan lamang po at maraming salamat.